So, yan na nga mga pre, no? Ayan, kami po ay safe po na nakarating po dito sa bahay at maraming salamat po sa ating Panginoon dahil ginaid po tayo, no? Mga DDS gusto tayong matigok pero hindi po pinayagan ng Panginoon yan mga pre, no? Pero yun na nga, dito na kami sa bahay pero meron po kaming ikukwento sa inyo ngayon na alam nyo, yung nangyari doon na kakaiba doon sa loob mismo mga pre. No, kasi merong mga spy. No, hindi ko alam kung padala ng sindikato po 'yon or padala ng mga DDS. Pero ang pagkakaalam ko, pag sinabing spy, mag-ingat po tayo. 'Di ba? So, 'yun, kasama po natin ngayon si Mr. Sponsor mga pre. Paki-subscribe na lang po. Magandang gabi ba o magandang umaga na? Si Bawaw Makapogi. Ayun. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga nanonood dyan. Ayan, paki-subscribe na lang po si Mr. Sponsor, no? Kasi meron po sang YouTube channel na Mr. Sponsor po sa YouTube. Ayan. Mr. Sponsor 1992. At syempre, medyo nag-stop to ang ating kasama din na si Bawaw Makapogi. Pero ano to? Supportive to kahit walang channel yan. Bawo Makapogi po, ayan. Nakapogi. Ayan. 2.0, no? So anyway, kahapon, nagulat kami kasi merong isang matanda doon na pumasok. Marami siyang bag na dalawang bag yung dala niya eh. Nag-video siya doon. And then, pati yung muka ni Mima Alicia na dapat hindi na nilalabas yon, yung bangkay ba na alam mo yon, binidyo niya po doon sa loob. Talagang kinuhanan niya yung muka. Nakakaduda po yun na hindi po natin kakilala, biglang papasok doon tapos ibibidyo yung muka. Kahit nga mga supporter hindi po ginagawa yon. Kahit nga kami hindi namin ginagawa yon. Sila hindi nila ginagawa yan. Pero nakakaduda, bakit papasok ka doon, ibibidyo mo yung muka? Na as in, yung details talaga ng muka, no? Nakapikit siya, yung bangkay niya, andon, binibidyo po. Di ba nakakapagtaka? Tapos, ang pangalawang nakakapagtaka is, yung hindi daw niya alam na patay yung pupuntahan niya. Posible. Posible, di ba? Posible naman. Imposible. Hindi mo alam pa tayo. Anong pupuntahan mo, birthday yan? Alam mo lamang yun. Ay, sanctuaryo yun eh. Aquarium yun, para sa mga patay yun. Yung taas nga libingan eh. Di ba? Aquarium yun. Oo. Imposible naman na, may utak ka naman syempre, di ba? Na pupuntahan mo, hindi mo alam na patay pala yung pupuntahan mo. Imposible, sir, kasi may edad ka na rin naman kasi may awa kami sa iyo kasi nakita namin yung mo. Pero mas naawa tayo sa alam kasi mo, nandun na yung awa natin. Oo, naawa din ako nung kinakausap siya ni Nanginginig. Nanginginig siya nung Kung hindi ka guilty, bakit ka manginginig? Oo, kasi Sige. Tanong ko lang Kung hindi ka guilty, bakit ka manginginig? Oo. Nanginig ka napansin ka namin Kung may tinatago ka, alam mo yung mga magnanakaw pag nahuli? Nanginginig yan. Nanginginig. Pero kung malinis ka po sa sarili mo, bakit ka manginginig? Hindi ka manginig. Di ba? Nakaibiyahin ko yun na yung picture, ID. Lahat. Nakakapagtaka po yung ID niya, parang gawa-gawa lang sa kanto. Parang lang yun Wala kang PhilHealth, wala kang matanda ka, senior ka na eh. Parang barangay ID lang yata yung pinakita Parang ganun. Diba? Kasi parang kagaya ng ID ko barangay ID. Diba? So nakakapagtaka po kasi pwede pong fake yun Oo. Pero yung mukha niya hindi po fake. Totoo po yun. Totoo. Hindi po ako nanlalait. Hindi po panlalait yun. Legit po yung mukha. Okay, so eto na. Anyway, may sasabihin din si sponsor mamaya. Lulubos-lubusin ko muna bago sila magsalita. Kinumpronta ni ko yun. Ako nasa likod lang kasi baka mamaya bumunot ng kung ano-ano at least maagapan natin. Di ba? Ayoko naman ng magkagulo-gulo doon, syempre. Tulungan tayo Yun yung kailangan doon. And then, nanginginig yung matanda, pinagmamasdan ko. Oo, maawain naman tayo. Nandun po yung awa. Pero, pag ganun sitwasyon po, itigil nyo yung awa. Cancel nyo po yung awa. I-cancel nyo po yan. Mas focus po kayo doon kung bakit niya ginawa yun or kung ano yung mga depensa niya sa sarili niya. Kung ano yung meron siya. Tingnan po natin lahat ng ebidensya. Which is, tiningnan ni ko yun. Nagka-leche-leche nga lang po. Alam niyo bakit?
Mahina yung signal doon sa area na yon. Sana po, nananawagan din po tayo sa sanctuaryo, no? Na sana yung inyong mga wifi po dyan, lakasan nyo naman po kasi para sa seguridad din po yan ng mga pupunta dyan. Lalo na pag murder po yung case, no? So kailangan po yung wifi nyo mabilis kasi in case na may mga kahinahinala, pag search, mabilis ba? 'Di ba? Pakiayos naman po ng wifi nyo kasi tangina, mabagal pa po sa pagong yung wifi nyo. Ang mahal ng bayad diyan, no? Pero yung wifi nyo mabagal pa po sa pagong. Oh, sa totoo lang. 'Di ba? Buhay po namin yung nakasalalay doon. Kahapon, nag-imbestiga kami doon. Inimbestigahan namin yung matandang yon. Gusto mo namin gawing imbestigahan, kami mismo. Di namin magawa. Yung wifi is napakabagal talaga. Oh, parang pagong. 'Di ba? Kumikita naman kayo. Pero bakit ganun yung serbisyo nyo? Oh, 'di ba? Ang pangit. Ang pangit po ng serbisyo nyo pagdating sa wifi. Wifi lang naman po yung napansin ko. Wala na pong iba. The rest, para sa akin, maganda. The best. 'Di ba? So, yun. Balik tayo dun sa matanda. Nanginginig na po siya. Chine-check ni ko yung mga information niya. Yun nga. Sa madaling salita, hindi namin na-check yung social media accounts niya ng maayos. Kasi walang wifi. Pero nanginginig po siya. So, ano po yung sign pag ikaw yung nanginginig? Posible po. Ito, para sa akin, bigyan ko kayong example. Pag kayo nagnakaw ng 5 piso sa bulsa ng tatay nyo noon. Okay? Tapos, tulog yung tatay nyo, ninakawan nyo. Tapos, ang mangyayari, nagising yung tatay nyo mga 3:00. Galing kayo sa laro, bumalik. Tinanong ka ng tatay mo, sinong kumuha ng 5 piso ko? Hindi po ako. Pero kinakabahan ka na. Ganun-ganun na yung kamay mo. Ganun po yung nangyayari. Yun yung explanation ko. Pero hindi ko hinuhusgahan yung matanda. Hindi ko po siya hinuhusgahan na ganun. Pero, kaduda-duda po yung kanyang actions. Yun lang po yung aking masasabi dyan. Pero, pinicturean lang po ni ko yun, and then, yung muka, ID, then pinaalis na po. Yun. In-interviewan din. Pero hindi po namin binidyo, ha? Wala po kaming video. Hindi po namin binlog, kinontent, wala po. Kasi, syempre, hindi naman totally, kahit vlogger kami, hindi naman talaga yun yung purpose no? Hindi naman para i-vlog talaga. Pero, ang purpose po namin is maging secure po tayong lahat doon sa area na yun. So, yun lang. And then, eto pa, may sumunod pa pala. Sino magkukwento? Ito mga kababayan. This is Mr. Sponsor 1992. Kung makikita niyo po. May munting YouTube po rin tayo, no? Ito, may napansin din kami first day, no, na dumating kami doon sa burol ng ating Mima Alicia, no, mga kababayan. May napansin din kami. Hindi lang ako nakapansin, pati si Tolnyulo, no. Ay napansin niya rin pala na may pumasok doon naka-combat. Tapos camouflage yung jacket, naka-sombrero, camouflage yung basta camouflage yung pang tactical talaga. Tapos pumunta siya sa harapan. Napansin namin, mga kababayan, ganito po. Hindi siya tumingin sa kabaong ni Mima na direkta. Tumitingin siya sa paligid kung sinong mga vlogger ang nandoon, kung sino po yung nandoon. Kaya nagduda na ako. Bigla lang siyang pumasok, parang parang wala lang, parang may edad na ba? Kung wari, mabagal siya kasi may edad na. Umupo. Maputol kita, no? Take note, ha, bakit niya napansin lahat yun? Kasi nag-training po kasi to sa army dati. Yun lang, masasabi ko lang. Tuloy mo. Ayun, no? Kasi hindi natin alam kung sino pumapasok. Hindi naman, syempre open naman po yun sa lahat, mga kababayan ko. Ayun, inobserbahan namin siya. Kakaiba galaw niya eh. Ayun pala, ito, syempre, konting nakita namin. Tingin siya, lahat yung tinitingnan niya, hindi, mga kung sino ang nandoon. Hindi pala purpose niya yung burol. Hanggang tumagal siya doon. Wala lang, chill lang wari, mga kababayan. Kung sino man siya, hindi natin alam pangalan eh. Lumabas kami, sinusundan ko siya. Unti-unti lang. Parang kakaiba to eh. Hindi to kakaiba yung galaw niya.
Hindi natin alam kung ano ba, sino nagpadala sa kanya. Hindi tayo magbabanggit nung sino. Basta sabihin natin kung sino ang nagpadala, no? Si kakaiba or baka nag-iisyoso lang ng mga kababayan na paparazzi, di ba? Baka paparazzi lang. Ayun, ewan ko kung may nakuha siyang pictures or mga videos, mga kababayan ko. Kasi may maraming kumakalat sa social media na hindi namin alam kung sino yung nun. Sino po ang kumuha ng mga video, pati mukha ng patay, no? Na ni Mima, no? Na whole body. Mas hindi naman kami nag-picture doon kasi bawal nga. Yun ang sinabi ng nanay. Privacy po ng family yun eh. Privacy ng mga vloggers, ng mga kaibigan ni Mima. Siyempre sa pamilya, lalo na sa mga naiwan. Ito pa, hanggang bumaba siya, ay inikot niya talaga lahat hanggang inilipat ang katawan ni Mima doon sa second floor. Kasi masikip na po doon eh. Masikip na nilipat. Nandun pa rin siya. Sumusunod lahat. Ang mata niya, hindi po sa lahat sa mga taong sumapasok. Doon nakatutok yung mga mata niya. Inoobserbahan niya lahat. Hanggang parang napansin na siya. Parang napansin niya rin na napansin na siya. Dahan-dahan siyang umalis papuntang elevator. Ang sinundan pa rin. Sinundan ko pa rin siya. Kung wari, sumasama lang ako sa mga ibang vlogger, mga kababayan. Tinitingnan niya kung sino yung nasa baba ng mga vlogger. Yung nag-observe talaga siya. Yung pala, alam na eh. Siyempre, pag scout, no? Nagsa-scout po siya, mga kababayan ko. Nagka-scout na pala siya. Basta matanda siya. Tapos, mabagal. Kung mari mabagal, pagdating niya papunta ng malapit sa 7-Eleven, mabilis na lumakad. Mabilis nang lumakad. Tuwid na. Tuwid na yung kanyang lakad, mga kababayan. Habang nagkukwentuhan sila Ballpoint, sila Berador Pekwa, meron pang mga bisita doon eh, na kakilala nila. Uy, biglang tumayo bilang tindig Hindi na nakaganon eh. Tindig na siya, mabilis na. Ang bilis niya maglakad, hanggang nawala na siya sa unahan, lumiko na. Kaya yung napapansin namin mga kababayan, no? Kasi may pagkadating ng umaga, balahura eh. May nakita kami mga balahurang post na hindi naman kami nagpo-post ng ganon. Kasi bawal nga. For privacy sa nanay. Kasi yun ang sinabi ni nanay na Tama. kung pwede, na wag nyo na lang picturean. Kasi kung ano lang yung lumabas sa social media accounts natin, yun na yun. Yun na yun. Kung ano yung mga post po namin sa mga social media page sariling Facebook, ay yun lang yung nakukuha namin. Yun lang yung dapat namin gawin. Kasi hindi pwede kunan mo si Mima na buo. Kasi privacy po yun ng family. At ng kay Mima din, respeto din. Kahit alam naman natin, no, hindi naman perfecto yung tao. Pero yung respect namatay. Ayan, nag-away yung ating mga alaga. So, At ito pa. sino pa yung yung nandun na nagdadrama? No, ito pa may napansin din si Bawaw mga kapogi, mga kababayan na sabi Bawaw, niya may ano napansin nagdadrama na babae. Yun nga eh. Pero napansin din natin yung mga idol na hating gabi na kasi ang rules po natin, ang dalaw ng mga followers po ay hanggang alas 9 lang po. Diba? Hanggang 4 alas 9 lang. to 9. 4 to 9. Kasi yung isa po na pumunta doon, lagpas na, mag-uumaga na. Kaklaruhin ko lang po ang mga followers 4 to 9. 4 to Pero 9 kung po. vlogger ka po, pwede ka kasi identified ka naman. Kapamilya. Identified ka. Kasi in-announce naman po doon na hanggang 9 lang po ang mga followers, ang maiwan, kamag-anak, vloggers, ayun po yung announce doon na kaso nga lang po yung may isa po na babae, hindi naman katandaan, medyo lang po, na nagdrama doon na umiyak-iyak na supporter daw po siya, na gano'n, na bakit siya hindi payagan na pumasok doon. Ayun nga po yung rules na sinabi na hanggang alas 9 lang po. Kung gusto nyo po na magtagal, pumunta kayo ng umaga. Mga alas 3, gano'n, para umabot kayo magtagal, gano'n po, di ba? Kayo po Sa kasi labas muna sila. Sa labas muna kayo, pwede kayo pumasok pag pwede na. Pwede nang silipin si Mima, gano'n, di ba? Tama, kasi nakita ko yung babaeng yon, nakatabi ko. May sinabi pa nga akong, nagbiro pa nga ako dun eh. Pero hindi ko pwedeng sabihin dito sa live kasi ito kasi, pag sinabi ko, nasa investigasyon kasi ito ng kapulisan. So, pag sinabi ko to, mga pre, mahirap na, no? Basta may sinabi ko doon na pribadong usapan namin na sabi ko, ganito, ganyan, ganyan.
Sabi mo, hindi. Natatakot ako. Grabe yung drama mo. Kinang-ina mo ka. Tapos nag-uusap. Grabe yung drama niya. Oo. Nandun ba kayo nung time na yun? Oo, nandun saan. Nakikinig lang kami. Tapos Naawa din ako eh. nag-uusap. Akala ko kasamahan natin, hindi pala. Nakatabi. Tuloy mo. Tabi tayo doon. Oo. May nag-uusap doon sa loob, nandun ka pala. Hindi namin alam na hindi naman namin alam na kung supporter ka ba or ano ka. Hindi naman namin na sinasabi na ano ka, punta ka di ba? Malay namin na kaya na hinala ganun. Kaya ang ginawa namin na hanggang ano lang talaga, hanggang alas 9 lang talaga ang pagbisita doon. Kasi nga, Ganun talaga. bisita talaga ang Murder talaga, po kasi yung case. Kung namatay sa sakit, pwede. kahit pa anong oras kayo eh. Magdamag pwede. Pero dahil So, pagpatay iba po po yan yung nangyari, Iba po kasi. safety po ng lahat yung safety ng lahat. iniingatan. Kaya nga may pulis dun eh. Di ba? May pulis. Kaya sana po maunawaan nyo po. Di ba? Hindi naman po namin kayo ipinagtatabuyan. Unawa lang po, di ba? Ayun na, mas priority natin yung buhay natin. Oo. Although kahit hindi kami tinatabla ng bala, alam mo naman, di ba? Hindi naman sa Kaming tatlo lang hindi. hindi naman sa Oo. pinagtatabuyan. Pwede kayo sumilip. Basta agahan lang. Barilin yung si Bawa sa mukha, tatalbog lang yan. Ang talbog lang yan kasi may anting-anting ako eh. Agahan nyo ang punta para makaabot kayo. Para ng pa si oras, Banang diba? yung pumunta. Ay, pagtabuyan ko talaga palabas. Pagtabuyan ko yun. DDS yun eh. Huwag kayong maging seryoso dyan. Although, si Mima, alam nyo, si Mima, mga pre, tuwan-tuwa ngayon si Mima. Kung nabubuhay lang yun, kung nakikita lang ni Mima yung ginagawa natin ngayon, hindi ko lang alam, di man ako Diyos. Pero sabi ko nga, kung nakikita lang ni Mima yung ginagawa natin ngayon para sa kanya, siya ay matutuwa po. Pero dahil patay na siya, hindi ko alam kung nakikita niya yung mga efforts natin. Pero alam ko nakakita yung Diyos natin eh. Diba? Kasi hindi man tayo doon nagpunta para doon. mag-epal-epal, para mamera ng tao. Wala. Makikita yun. Makiramay tayo. As pamilya. Ako, pumunta po ako doon. Oh, ako wala po akong sariling sasakyan ha. Baka sabihin nyo ako may sarili akong sasakyan. Wala po. Nagrenta ko ng sasakyan. Nagbayad ako ng driver. Gastos ko lahat. Kasama ko sila. Itong mga tropa na to. Oh, almost kulang-kulang 30,000 po ang ginastos ko doon. Pagpunta lang. Kinamima. Ilang araw lang yun. Ilang gabi lang. 2 gabi lang kami doon. Kakabalik lang namin ngayon. Oh. Pero last night ngayon, mga babayan na. Hindi na kami nakasama ng last night, mga pre. Oo, kasi Pagod na talaga. pagod na yung katawan namin eh. Pero doon kami talaga natulog sa lamay. Talagang Tulog ginawa ba namin yun? yun. Parang wala tayong tulog. Wala tulog. Wala Maga. nga tayong tulog. Hindi, tulog manok. Oo. Doon na rin ako nag-birthday. Maraming salamat sa mga bumati pala sa akin. Oh, ako nagka-short pa ako ng pera, mga pre. Hindi nyo alam. Pero syempre, may kasabihan nga, God will provide daw eh. May nagbigay. Di ba? May nagbigay. Dahil birthday. Oh, sino ba yung nagbigay? Oh, nanay ko. Salamat sa nanay ko ah. Di ba? Na-appreciate natin. Oh, kaya maraming salamat po. Oh, kung wala yung nanay ko, wala na. Hindi kami makauwi dito, mga pre. So maraming salamat po sa inyo at yun lang. Pasalamatan ko rin yung mga bumati sa akin kasi ang alam nyo, ganda ng pakiramdam. Yung kahit bumati ka lang. Kahit pero si Chris Ulo nagbigay ng cake sa akin eh. Sikap ninyo. Sikap ninyo, nagpainom. Diba? Oh, ako nagpaihaw din ako ng isda. Kaya nga lang, Nag-volunteer pag ihaw. sila Roger, pasalamatan ko yung nag-ihaw ng isda. Ayan, salamat sa pag-ihaw. Kasi yun, kasi nag-printing press pa. Printing sila eh. Oy, sa mga gustong magpa-print ng damit dyan, kontakin nyo ako. Hindi kayo magsisisi sa quality. Maniwala Quality kayo sa ng akin. t-shirt at sa tatak. At saka sa mga kutisel ka, papaya sila. Kontakin nyo ako. Kontakin nyo naman. Akong bahala dyan. Sell ka. Pero ito, masasabi ko sa inyo, lahat pinasalamatan ko kasi birthday ko, isang tawag ko sa kaibigan ko si Roger, may ginagawa sila, nagpiprinting. Uy, birthday ngayon, nandito ako kay Mima. Pahiyaw naman ako dyan. Sige Brad, walang problema. Bili agad ako isda, daling ko doon. Ihawin nila. Alam mo, yung mga kaibigan natin, ang gagaling talaga, no? Pag marami kang kaibigan, yung totoo, hindi yung plastic. Talagang, masaya. Hindi lang kasi pera-pera yung usapan dito. Hindi pera-pera. Yung pakikipagkaibigan, connection na maayos. Yung maayos na pakikipagkaibigan, yun po.
Yung talagang nakakatuwa. Di ba? Si Bawaw, iba to. Tirador ng matatanda to. Pero sumama sa atin. Pag pinagpaliban niya muna yung pangmamatanda niya. Tama ba yung word? Pang mamatanda. Parang mali. Parang mali yata yun. Yan. Idol to ni Kap eh. Oh, idol ako ni Kap. Kap, shout out sa'yo, Kap. Pero syempre, papasalamatan ko talaga yung nanay ko. Ayan. Oy, salamat sa nanay ko. Bihira lang magbigay ng pera yan, eh. Salamat. Kaya, imbis tayo Ano pa, shoutout natin. Shoutout natin. Shoutout niyo yung Shoutout pala sa Jollibee Araneta, sa Red Ribbon Araneta, sa pagbigay ng tulong sa nanay ni Mima Alicia, no? Shoutout sa mga manager nyo dyan. Kung makikita nyo man ito sa post ni Ballpoint Man, maraming salamat mga ma'am, mga sir, sa lahat ng staff po ng Araneta Jollibee, no? Nagpadala sila ng kanilang tulong, pagkain, no? Sa kay nanay ni Mima. At sa Red Ribbon, ma'am, sir, kung sino ka mang manager, babae ka man po o lalaki, shout out sa inyo, no? Mabuhay kayo, God bless po sa inyo. At maraming salamat din sa lahat ng nagbigay simpatya at nagbigay ng kanilang oras nandun na nagpila talaga para makita lang si Mima Alicia. Hindi magagawa yun ng iba. Yun nila kamahal si Mima Alicia. So, sa sinasabing plastikan lang daw doon? Hindi po, masaya po kami doon kasi may mga lola, may mga senador, may mga lawyers, may mga vloggers, may mga taga-ibang bansa. May mga basta halo-halo po eh, no? Pati taga-ibang bansa, yung iba umuwi pa para makita lang si Mima. Halo-halo po. So, ano masasabi mo doon? Sasabing plastikan. Kahirap nun. Ibang bansa ka. May Tapos taga-Japan. uuwi ka lang makita lang si Mima Alicia. Di ba? Kahirap nun. Tapos babalik pa sila. Pag Yung iba natulog kay pa. Team Tarty, nako, Team Tarty, shout out sa iyo ha. Team Tarty, shout out. Team Tarty. Shout Grabe. out. Yan, Si Ate Guard. Ate Guard. Si Ma'am Bambina. Mga taga-Japan. Sa lahat po na hindi natin siya shout out, alam nyo na kung sino-sino kayo. Lahat Grabe. ng umuwi galing Proud ibang tayo sa bansa. inyo. Ayan. Shout out sa inyo. Kaya sabi ni Bao, pag matatanda, galing sa ibang bansa, Saan punta? Doon kay Mima Alicia. yun nga. Pero pag si Banang sa'yo, Hindi pwede. Pagtabuyan ko talaga yun. ayan. So anyway, maraming salamat po. I-share nyo po yung mga sina-shoutout natin dito. Share nyo sa inyong mga Facebook o lalo na doon sa Jollibee na ano yun? Jollibee na yun? Jollibee o Araneta. Jollibee Araneta At sa na Red Ribbon. no? Na nagbigay ng pagkain sa nanay ni Mima Alicia. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Pinuntahan po talaga ni nanay. Pumunta po. Nag-effort po sila doon. Pumunta. Hinatid pa talaga sa taas at Diba? sa second floor. Sa second floor. Grabe, hinatid no? pa. So, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Yun lang. Ingat. Magandang Ingat, gabi. God bless. Ingat. God bless po.